Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggo nito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ni Kaliban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng pagtuligsa ng PNP laban sa crime pranks. Pinagbawalan ni Chief PNP Acorda ang mga vlogger at content creator na iwasan o tigilan ang crime pranks at maging mabuti o mabait sa paggawa ng mga vlogs at contents. Di umano ay may tatlong content creator o vlogger na nagsagawa ng crime pranks na kidnapping at ito ay nagdulot ng alarming skandal o hindi mabuti sa tao at ito ay isang paglabag sa batas. Sa crime pranks na ito ay may isang pulis sa lugar na sumita sa kanila at dito ay muntik na silang mabaril dahil tinutukan sila ng baril ng pulis na ito at nagpakilalang pulis nang sila ay sitahin. So yun. So nadala yung pulis, no? Exactly, may pulis dun sa lugar. So nadala siya dun sa crime pranks at kanyang sinagawa yung kanyang tungkulin bilang pulis. So tinutukan niya ng baril yung mga nag-crime pranks at kanyang sinisita. So sa ganitong bagay ay ipinakita lamang ng ating kapulisan ang kanilang obligasyon sa kanilang trabaho na magpairal ng seguridad ng publiko. So sa isang banda, wasto yung ginawa ng pulis na hindi sa ito ay isang pagiging less capable or siya ay mahina sa isang sitwasyon na paghawak ng isang sitwasyon. Maaaring nadala siya dahil nga sa nagpapanggap na kidnapping pranks nga. So parang totoo pero ito ay panggagago lamang o panloloko. So pang-good time. So nadala yung pulis, tinutukan yung mga vlogger para mapasuko. Yun, nagpakilala ngayon yung mga vlogger na sila ay nagba-vlog lang, pranks lang yun. So yun. Inireklamo ang nasabing vlogger ng nasabing pulis ng alarming scandal at sila ay nahaharap sa kasong ito. So sa ngayon ay tila parang na yung mga vlogger ay nakasuhan o napakasuhan sila ng kasong alarming scandal. So sila ay self-con sa ano yata sa PNP para harapin yung kanilang mga kaso. So ngayon ang Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yun yung ating anti-criminality promotions ay mariing sumusuporta sa pagpapairal ng mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang pagtao. Partikular sa policing in maintaining peace and order. So sa isyong ito ng pagtuligsa ng PNP sa pagsasagawa ng crime pranks ay crime pranks ng content creator or vlogger ay sinusuportahan natin ito at nakikisa tayo sa responsableng vlogging at content creator at maging vlogging. So doon sa pagtuligsa ng PNP at pagpapairal ng ating batas doon sa mga nag-crime pranks na nakalabag ng alarming scandal ay so sinusuportahan natin yung ating mga kapulisan diyan sa kanilang sinagawang hakbangin na yan upang turuan ng leksyon itong mga ganitong klase na mga hindi mabuti yung kanilang ginagawang pagbabloging o yung kanilang crime pranks na yun hindi mabuti yung dinudulot sa publiko na sila ay nakapagdudulot ng takot, kaguluhan yan at delikado doon sa mga tao at delikado rin sa kanila lalo ngayon may pulis tinutukan sa binaril sila. So kasi kung ganoon maaaring pwedeng kung halimbawa may dala silang animo para mga baril kung nadala yung pulis na baril sila so yun ang problema ron. Sila ay madidisgrasya ngayong crime pranks lamang. So kasi kidnapping yun it is a lifetime imprisonment kung sakasakali na totoo yun. Kaya ang isang pulis impronto so kung ganun kadelikado yon at sinita mo syempre
halimbawa pinasusuko mo o maaaring mabaril mo agad yun kung ganun ang reaction ng isang pulis. Kaya delikado na ganun ang maging reaksyon. Buti yung isang pulis hindi pa ganun siya yung kanya pinasuko niya muna. So buti ganun yung ginawa niya. Hindi niya binaril agad. Ngayon kung yung pinasuko yung buti nagpakilala naman kung nabaril sila di disgrasya. So hindi ang mangyayari doon, ano mangyayari doon sa pangyayari na yon, maaaring sorry na lang, or hindi mo masabi kung makakasuhan yung pulis doon ng homicide dahil sa ginawa ng mga vlogger, dahil hindi niya natanggihan yung sitwasyon na yun ay isang crime products lang, nadala siya. So kaya isang mabigat na vlogging yung ginagawa nila na nakadadala sila ng ganun. Delikado. So sa pag-vlogging at content creators at maging vlogging ay dapat lamang na hindi nakalalabag sa batas anumang objectives nito, at nilalaman kagaya nitong mga pranks, jokes na sa publiko ito nagsasagawa ng mga pranks. Dapat ang nakalalabag sa batas ang mga vlogging or even making fake news upang hindi magdulot ito ng takot at alarma sa publiko. So hindi dapat nakalalabag sa batas hindi nakalalabag sa batas yung mga vlogging upang hindi ito makapagdulot ng takot o alarma sa publiko o maling pananaw, lalo na fake news. Yan. So pag yung fake news, ano ba yung vlogging, yung sa script, yung writing yun sa vlogging, yung vlogging na as in video vlogging, kinakailangan may video. So ganoon nagka-crime mas may video, kunwari kinikidnap mo, dapat hindi nakakapagdulot ng paglabag sa batas. Or even doon sa vlogging naman ay susulat ka ng fake news. Or even doon sa vlogging pwede rin nagpapahayag ka ng parang ganito, nagba-vlogging tayo o nagpo-promote tayo, yung ating sinasabi hindi, wala na sa katotohanan, so fake news. So kinakailangan kagaya ng ating kinukuhang topic na ito, so kinakailangan accurate tayo dito, kasi kung mali tayo, fake news ang kalalabasan natin dito sa ating pag-criticize. So tayo ay, kasi ang ating tayo ay dito sa ating promotion nito, kinikriticize natin yung bawat mga issue. Ito na mali tayo nung pagbunot ng issue, yun parang lumalabas, parang nagiging fake news na yung ating pagtuligsa o mali na yung ating nakukuhang impormasyon, mali ang ating pag-unawa sa ating impormasyon, parang lumalabas na halos fake na rin yung ating ginagawa. Pero tayo kasi ay itong ating vlogging ito, criticism, kinikriticize natin yung mga issue kagaya niyan. So ngayon kinakailangan accurate din kasi tayo doon sa issue na ano yung exactly nangyari, para hindi mali yung ating criticism o opinion o ating konsultasyon na isinasa publiko. Kasi kung mali yung iyong nakuhang impormasyon at pagkakaunawa mo, mali na rin yung ating suggestion at ating opinion o yung kritisismo natin. So hindi tayo nakatutulong sa ating pagbablog. So parang chismis lang, parang chismis yung ating ginagawa. Ganun nga. So dapat ay ito ay constructive criticism. So ating tinitingnan yung view, yung nangyari, yung positibo, negatibo, at ano yung ating opinion dito sa mga pangyayari. Kaya ganito, yung pagbablogging at content creators at mag-vlogging ay dapat lamang na hindi nakalalabag sa batas o anumang objectives nito. So dapat ganun. So ngayon delikado din ito sa mga buhay ng mga vloggers kung hindi nila iisipin ang ginagawa nila sa mga practical jokes na ito. So maaaring buhay nila at buhay ng publiko ang malalagay sa peligro at delikado sa hindi responsableng content o vlogger o vloggers like pranks o mga practical jokes. So yun. So delikado yung kapag gagawa ka talaga ng mga practical jokes na mga paglabag sa batas o nakaalarma ka, kasi maaaring madisgrasya ka or makadisgrasya ka. So yun ang problema. At yung mga taong maaaring madisgrasya na tumakbo na talapid, yun, nasagasaan, nabago ang ulo dahil sa kabalbalan mo na tinatakot-takot mo ron.
So, 'yun ang problema roon. So, siguro yung ano yung at least ano yung makapagpapatawa ka ng wala kang malalabag na batas o ikaw ay makapagjojo ka na maayos, magbibigay ka ng ng maayos na pakikipagkapwa, di ba? Hindi yung magdudulot ka ng ika nga ay yun yung nakalalabag ito sa batas o magagawa ka ng kaguluhan doon sa lugar. So yun, ba yung ikaw ay kakausapin mo yung mga tao na mayroong ganito, ganyan na tayo para ikaw ay makapagbigay ng isang mahusay na jokes, mga ganoon. Pero pag yung ginugutan natin na hindi maganda, so yun ang mahirap doon. Kasi lalo na kung may sakit sa puso, yung makatakihin pa o ma-stroke doon, so problema malaki yun. Kaya mali yung mga ginagawa ng mga ganitong klase ng mga, sana huwag ganun ang gawin ng ating mga content creators o mga vloggers na may paglabag sa batas. Kasi yung PNP ay aware na rin doon sa ganyan dahil nga sa kanila nga kinakasuhan na nga yung mga ganyang mga creators. Kung gusto nyo kumita doon sa online, lalo sa YouTube, para makakuha kayo ng maraming sumisimpatiya or kayo ay mag-advertise sa inyong vlogging, so maging hindi dapat labag sa doon naman sa mga sumusuporta sa kanila. Sana huwag nyo tangkilikin yung gano'n, yung mga labag sa batas. So dapat ay yung hindi nakalalabag sa batas, wala silang naagrabyadong tao, wala silang piniperwisyo. So dapat ay naayon sa batas, karapatan niya isa boses yon. So may civil kang karapatan para makipagkapwa. So mga ganung bagay, pero hindi makakaagrabyado o makalalabag dun sa batas. Ano ba, parang yung isang tao hinaharas mo na sa ginagawa mong vlogging o maging doon sa kahit sa panulat. So dapat doon sa content mo or sa vlogging mo ikaw ay hindi ka nakakaagrabyado ng tao o nakaka-threaten ka ng tao ng publiko. So dapat ganoon. Maging sa sarili mo, syempre. So issued plainly making fun sa mga pranks at ang publiko ay hindi maaalarma o matatakot na mauwi sa mga hindi mabuting resulta o life threats, etc. o isang trahedya na maaaring magdulot ng katakot-takot na problema o disgrasya. So maging sa mga contents at vlogging na hindi patawa o prank, dapat responsable sila at ito ay makabatas at may mabuting idudulot sa tao o publiko at maging sa pamahalaan at bansa, etc. Dapat nakaka-encourage pa mga ito ng pagsunod sa mga batas at maintaining peace and order, etc. sa kagaya ng ating vlogging. So gaya ng vlogging natin ito, itong The Critics natin, so ang layunin din kasi natin ito yung tao maturuan natin na community size ng positibo, konstruktibo, hindi dinedistract mo o hindi mapanirang puri. Kasi masking sa Diyos, ayaw nyo nung mapanirang puri. Kinakailangan constructive, hindi ka dapat sisira ng tao, hindi ka makalalabag sa batas or maging karapatang pantao. Dapat maging maka-Diyos kasi yun ang ating. Tapos ikaw ay nakatutulong ka doon sa ating lipunan, sa ideya mo, doon sa iyong vlog, even sa pagsasaboses, at hindi ka nakalalabag doon sa mata. So yun yung maganda, may mga ang objective din natin dito ay yung laban din sa kriminalidad, na hindi tayo sangayon doon sa gumagawa ng mga krimen, syempre, o tumotolerate tayo ng mga ganyang klase ng mga mula maliit hanggang malaking mga krimen. So against tayo ron. So yun yung ating mga ibang mga criticize na mga pinupulot nating mga istorya o mga issue para i-criticize natin, magkaroon tayo ng opinion, magkaroon tayo ng consultation in anything, politics, even showbiz, even news, o mga ibang kaganapan sa publiko, events, yan. So tinutunghayan natin yun, kinikriticize natin ano yung konstruktibo na maaari natin
suggestion doon, o opinion, o kaya consultation. At lalong-lalo na tayo ay makahikayat na huwag tayong maging chismoso, constructive, at hindi basta-basta bumubunot ng issue, kasi kapag pinakilaman mo yung isang tao, chismis yun. So dapat kasi mayroon tong issue na halimbawa ay is being may alarm, so o mayroong talagang itinakahayag sa publiko, so doon tayo kukuha ng mga issue para tayo ay makisa or bumatikos o ganoon, mga bagay na constructively. Halimbawa, may mga maling mga ganitong mga bagay, so tayo po i-criticize natin constructively para maging wasto. Halimbawa, mayroong ginawang mali yung gobyerno, so tayo ay isang tao, so i-criticize natin, ituwid natin siya. Halimbawa, may isang nakalalabag sa batas, so kagaya nito, sobrang hindi tayo sumasang-ayon, at siguro hinihikayat natin yung mga mamamayan maging wasto sa kanilang o maging responsable. So sinusuportahan natin, suportahan sa gobyerno, huwag ganon yung gawing mga kasiyahan, patawa in our modern technology using internet, making vlogging, at isa sa publiko doon sa internet kagaya ng YouTube, at pwede rin tayo kumita roon. Halimbawa, kung gano'n naman yung pagkakakitaan mo, so hindi naman siguro mabuti at the expense of other, magkakapera ka or ikaw ay masisiyahan, pero yung iba nilalait mo at pinagkakaperahan mo para lamang ikaw ay kumita. So wag naman gano'n, at nadidisgrasya pa yung iba. So hindi dapat gano'n. Para mo na rin sinabi, maging hitman ka para lamang kumita ka. Pero man naman. So ang ating kapulisan ay dapat maging aware sa mga ganyang vlogging at mga content creator at iba't ibang mga modern development para hindi maging paranoid in facing like that circumstances. So yun. So so ang ating people hindi naman dapat maging paranoid in any circumstances in protecting the good or maintaining peace and order, na madisgrasya nila ang sino man, lalo na ganyan vlogging lang pala. So may isang bagong balita na isang teenager ang nadisgrasya ng mga pulis na naghahabol sa isang suspect, subalit ang nasita nila ay maling tao at nabaril nila ito. So sumunod sa protocol ng pulis mula sa Police Procedure at Human Rights Based Policing at handbook nito. So sundin ang Human Rights in Policing para hindi makaubuso ng mga inosente o sino mang tao. So yun, dapat yung ating PNP na pag-aaralan din na isama doon sa kanilang mga symposium o mga training. Siguro ngayon sa bagong teknolohiya, isali na doon sa academia o curriculum na yung mga ganyan, pag-aaralan na yung mga ganyan mga instances na kung paano na maharap yung situation na vlogging lang pala yun, hindi sila maloloko dun sa sitwasyon na ito ay isang pamloloko, ito ay isang pambubuyo. Dapat maging magaling yung pulis doon. So para nare-respondihan nila ng gusto, para hindi sila makadisgrasya. Mabuti yung pulis na umawa, nanumutong ng baril doon sa nababla. Hindi siya paranoid, as in paranoid na nabaril niya yung mga suspect, kasi kung ganun ginawa, sobrang paranoid naman. At dapat maging accurate, kasi kung yung sa situation, dapat aware ka na mayroong ganyang vlogging o gumagawa ng mga ganyang klase ng mga vlog na pinupost sa internet. Bagamat yung mali, kailangan alam mo na mayroong ganun, kasi baka magkamali ka, mabaril mo o anong magawa mo. So ngayon, ang dapat reaction doon, itigil yun, kagaya ng sinabi yung pangaral ni Chief Acordat, tigilan nyo yan. Maaawat mo sila kung ikaw police on the present, tigilan mo yan, hindi alarming scandal yan, ganon. Hindi mo na kinakaipoke pa yung baril, kasi agagap mo na yun ay isang vlogging o isang pranks. So dapat maging mahusay sa pagtingin kung ito'y pranks o ito'y totoo na. Ngayon yung totoo na nga, na may hinahabol silang kagaya na pangyayari latest sa Nabotas, may hinahabol silang murder suspect. Mali yung kanilang pinasuko. So hinabol nila
nakaabot sila sa isang parang batis, parang ano, parang dagat na yata yun, o ano, may bangka. So ngayon ay may naabutan silang dalawang teenager. Akalaan siguro nila yun. Pinasusuko nila. Eh, ang ginawa nila, pinagbabaril na nila. So ngayon, nalito yung isa. Tumalon sa tubig. Siguro iniwasan yung mabaril siya. Tingin niya mas ligtas siya dun sa tubig. Ayun, inabot siya doon na sa tubig siya inabot. Hindi doon sa bangka. So, yun, na-disgrasya nila, napatay nila. Homicide or maaaring murder. Yung pagkakamali nila na yun. So, ngayon nakakulong yung mga pulis. So, ngayon, kung ganun kakaparanoid at hindi ka sumusunod sa procedure, maaaring ma-disgrasya mo. Kailangan sundin mo kasi yung procedure. Kung hindi naman light up yung situation, bakit mo babarilin? Bakit ka agad magpapaulan ng baril doon? Hindi ka naman binabaril ng suspect or wala namang baril, halimbawa. Or even may baril, hindi naman tinututok sa'yo. So kaya alam ba, kung sumita ka ba doon sa checkpoint, may nakasukbit na baril doon, eh pulis din pala yon. Dapat ba, kagaya halimbawa gun ban, pulis, malimit yung may baril sa doon. Babarilin mo agad yun, may baril doon. O, hindi naman ganun dapat mo sisitahin yun. So sa ganung mga bagay, at even do, halimbawa nga, yung iba nga na may nahuhuli sa checkpoint, may baril, mga rebelde, halimbawa, hindi naman nila binabaril yung iba dahil hindi naman sila ganun ka-paranoid, diba? Kasi naka position ka na, alam mo naman yung dapat gawin. So dapat sanay doon sa engagement yung police as a situation. Kaya yun ang dapat na mapag-aralan ng police, paano yung gagawin na sa engagement, may human rights at sa training para hindi nakakadisgrasya yung police. At yung situation accurate, parang hindi sila maluloko dun sa sitwasyon na prank lang pala yun, di ba? May poke mo pa yung baril mo para, uy, yun pala, ano lang siya, vlogging lang pala. So, in the other hand, ginagawa mo naman yung tungulin mo, naloko ka nga. So, paano kung gano'n, kung naputo ka mo, di ba? So, mahirap din yung sitwasyon na baka maaari makakasuhan ka kasi ron eh. So, kaya, dapat siguro, ay, accurate yung ating PNP ron para ligtas yung everyone in the protection of the police. Lalo naman yung ating mga kababayan ay wag namang gawin yung paglabag sa batas na gano'n dahil nga delikado. Kasi mayroong mga kapulisan na maaaring ando sa lugar. Siyempre, kung naloko mo sila na kidnapping yun o krimen nga yun, ay di ginawa niya yung tungkulin niya. Ay yun pala, joke ka lang doon, di ba? Yun ang problema ron. Hindi mo nila naagapan na naputukan ka na kasi akala na baril yung mga halimbawa. So dapat ay yung police din naman sa kanyang side ay accurate din naman siya. Mahuhuyan niya lang yan, hindi niya na masisita na o madoloko siya na ito'y vlogging or ito'y katotohanan. Even in yung totoo na, hindi naman sila abuso na pag kami nahabos silang suspect kung may inaaresto, lumingon lang na gano'n, binaril mo na, di ba? So, ang ating kapulisan ay dapat maging aware sa mga ganyang vlogging at mga content creator at iba't ibang model development para hindi maging paranoid in facing like that circumstances. So, yun. So, muli ay maliwanagan ni Mother Mary ang ating bansa mula pamahalaan at mamamayan. At sa buhay ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahalan ng mabuting pamamahala. At ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, ay makapamuhay ng mapayapa at mungulad ng bansa. Higit sa lahat ay may kaligtasang spiritual. So, yun. So, maliwanagan yung ating pamahalaan, pamahalaan ng matuwid, maging yung PNP, maliwanagan tiniban ng Santa Maria, at kayo ay magpairan ng patas doon sa inyong policing. Sumunod kayo doon sa protocol, sa batas, at huwag kayong mabuso. Doon sa mamamayan naman, kayo ay magabayan at maliwanagan tiniban ng Santa Maria, at huwag kayong lumuwag doon sa batas. At sumunod kayo doon sa batas, karapatang mandao. Mayroon tayong karapatang matao at irespeto nyo rin yung karapatang iba. So yun, at huwag natin labagin yung batas laban yung sa karapatan din naman ng iba. At makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad at walang gulo sa pagitan ng gobyerno, mga tao at bawat mga tao. Dahil nga kung irespeto mo yung karapatan ng iba, irespeto nung isa yung karapatan ng iba, irespeto natin yung batas. So meron tayong barrier at pagkakaisa para makapabuhay tayo ng maayos. Diba? So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana makapagsaboys naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo nito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.